sa masayang kulitan ng magkakapatid nang biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw ng chandelier sa kwarto nila. Kung kaya, bigla silang natigilan sa paghaharutan. Sa pagtahimik nila, ay biglang namatay ang telebisyon. Kahit hindi naman nila ito binubunot sa saksakan, nagkatinginan silang apat nang may marinig silang yabag sa hagdan. Hindi lang isa, kundi marami na tila ba naghahabulan ng mga ito. Sa narinig nila, napayakap ang magkakapatid sa unan at nagtago sa loob ng kumot. Patuloy lang si Arabella na nakikiramdam sa mga nilalang na tumatakbo at nang may biglang sumigaw ng malakas. Boses ng isang matanda na humihingi ng tulong. Sumisigaw ito ng hustisya, sabay ng paghagulhol ng iyak na parang sinasaktan. Dahil sa narinig na Arabella na hinahagupit ito ng kung anong bagay, mas natakot si Arabella at ang mga kapatid niya nang marinig nila na tila may papalapit sa kwarto nila. May hatak-hatak itong kadena. Dahil doon, pinagtulungan nilang itulak ang malaking mesa at mga upuan para kung sakaling bubuksan ang pinto, di ito makapapasok. Takot man sila, ay nanatili lang silang nakikiramdam sa loob ng silid. Mas lalo silang natakot nang biglang humangin ng malakas na parang may bagyo. Nagsiliparan ang lahat ng gamit nila sa kwarto. Nahawi lahat ang kortina na kung kaya kitang-kita nila ang mga nilalang na may itim na kasuotan. May dala itong mga kandila, pababa at paakyat ang bahay nila. Sa nakita nila ay napatakip uli ng mga mata ang tatlong magkakapatid. Si Arabella lang ang malakas ang loob na nakatingin sa mga nilalang na nasa labas ng silid nila. Sa pagmamasid ni Arabella, nang may biglang tumayo sa labas ng silid nila dahil nakikita ito ni Arabella sa salamin. Ang taong nakikita niya lang sa telebisyon o nababasa sa libro, yun ay ang demonyo na nagbabaga ang mga mata. May hawak itong mahabang itak na kumikinang. Hawak din ito ang libro na pinatong niya sa mesa kanina. Nakasuot ito ng itim na mahabang damit. Patuloy lang itong nakatitig sa kanya. Di niya maaninag ang mukha. Tanging mga mata lang na nagniningas ang nakikita niya. Maya-maya ay may lalaking lumitaw sa likod ng demonyo. May hawak itong palakol at tumutulo ang mga dugo sa bibig. Kung kaya napatakip ng kumot si Arabella, di niya kayang tingnan dahil takot siya sa dugo. Nagulat na lang sila nang hinampas ng matigas na bagay ang makapal na salamin sa kwarto nila. Lumabas sila sa loob ng kumot at sabay napatingin sa nilalang. May dalang kadenang may tinik na may bola sa dulo. Nakakatakot ang anyo nito dahil sa may iisang mata at may palakol sa ulo na nakabaon. Duguan ang katawan nito na tumutulo sa sahig. Pilit nitong binabasag ang mga salamin sa kwarto nila. Natakot na sila, nanginginig nang makita nilang nababasag ang salamin
Sinundan pa ito ng malakas na hampas ng malaking kahoy na dala ng isang lalaking may 2 sungay at may maraming balahibo sa katawan. Sa takot nila ay umiyak ng umiyak ang tatlo na pilit na pinapakalma ng Ate Arabela nila. Kahit natatakot na din ito sa mga nilalang, mas lalo pa silang napahagulgul nang may marinig silang tunog ng chainsaw. Nilalagari nito ang pinto nila na tumatagos ang talim ng chainsaw sa aparador dahil sa haba nito. Nataranta silang 4 kung ano ang gagawin nila hanggang sa may nakita silang maliit na pinto sa may ilalim ng mesa na inatras nila kanina at mabilis na binuksan ni Arabela. Nakita niyang may hagdan ito pababa. Kung kaya nagmadali silang bumaba. Nauna si Jillian Zian Kim at sumunod naman si Christine at ang bunso nilang si Anika. Naiyak ng iyak sa takot at nagpahuli si Arabela. Dahil sa marupok na ang hagdanan ay lumusot ang paa ni Arabela. Nakulog siya sa may tambak na dahon at mga damo. Nang di niya alam kung anong klaseng mga dahon yun. Buti na lang di siya nabalian. Nagmadali silang naghanap ng mapupuntahan at matataguan. Nagbuhat-buhat ang bunsong kapatid. Pinatahan niya ito para di sila marinig. Buti na lang at nakinig naman ito sa kanya. Kahit nanginginig sa takot, nakakita sila ng pinto at nagmadali silang binuksan ito. Tumambad sa kanila ang mga bungo ng tao sa malaking ataol na gawa sa kahoy. Nasuka ang magkapatid dahil sa baho ng amoy. Dali-dali silang lumabas at nagtungo sa may dulong pinto. Pagbukas nila, lalo silang natakot nang may nakita silang babaeng nakatayo at nasa likuran ang leeg nito. Tumingin ito sa kanila at tumapang ng pabaliktad, mabilis, punta sa kinatatayuan nila. Dahil sa takot, napasigaw sila at tumakbo. Pinagbuhat ni Arabela ang bunsong kapatid kay Christine at kumuha siya ng matigas na bagay. Nakita niya ang tubong bakal na nakakalat sa sahig. Pinulot niya yon at tumakbo. Pero sa kasamaang palad, naabot ang buhok niya ng nilalang. Hinila ito ng babaeng nasa likod ang ulo. Nagpumiglas naman si Arabela na makawala sa nilalang. Sinusubukan niya itong paluin ng bit-bit niyang tubo, ngunit di niya matamaan. Buti na lang, binato ito ng kapatid niyang si Christine at nabitiwan siya. Kung kaya, nakatakbo siya ng mabilis. Binuhat niya ang kapatid na si Anika at nagmamadali silang makahanap muli ng matataguan. Sa kakahanap nila ay may nakita silang maliit na chapel. Malapit na sana silang makarating magkakapatid nang biglang lumitaw ang nakita nila kanina na mga nakasuot ng itim at mahabang damit. May mga bitbit na kandila at nagsasalita ng paulit-ulit na di nila alam kung ano ang sinasabi. Pinatay nila ang dala nilang flashlight at nagtago sa ilalim ng mga mahabang mesa na may nakatambak na mga buto ng tao. Kahit mabaho, iniis nila yon para di sila makita ng mga nilalang. Sa pagtatago nila ay narinig nila ang mga tunog na kanina ay narinig nila sa silid.
tunog ng humahatak ng kadenang may bola at ang tunog ng chainsaw na nakabibinging pakinggan sa tena. Sa pagtatago nila, nakita nila ang babaeng nakahiga sa gitna ng mesa na may mga nakapalibot na animoy may ritual na sinasagawa. Nakabelo ng itim at may mga hawak na patalim. Dahil sa nakita nila, tinakpan ni Arabella ang mata ng kapatid na si Anika dahil baka sumigaw ito pag nakita niya. Kitang-kita ng dalawang mata ni Arabella na sinaksak nila ito isa-isa at sinahod ang dugo sa basong ginto at sabay na ininom. Pagkatapos, lumapit ang nilalang na may dalang chainsaw. Hinati-hati niya ang katawan nito at pinagpira-piraso. At ganun din ang lalaking may dalang malaking balakol. At matapos pagpira-pirasuhin at tadtarin, ay pinagsaluhan nila ito. Sa nakita ni Arabella, hindi na niya maigalaw ang buong katawan sa takot. Gayon din ang kanyang mga kapatid. Napigil ang hininga. Nakikiramdam sa mga mangyayari sa paligid. Ingat na ingat silang makalika ng ingay, kung kaya ipinikit na lang nila ang kanilang mga mata para di makita ang lahat. Kinabukasan, pagmulat ng mata ni Arabella, napabalikwas siya, nagmamadali at nag-aalala. Iginala niya ang kanyang paningin habang ang kanyang mga kapatid ay tulog pa sa kanilang pinagtaguan. Nang may marinig siyang tinig na tumatawag palakas ng palakas ng kanyang mabusesan, ito pala ang kanyang ina na kanina pa sila hinahanap. Kung kaya mabilis siyang tumugon na agad naman siyang narinig ng ina. Nagtataka ang magulang niya kung bakit nandun sila at kung paano sila nakarating sa baba at nalaman na may basement pala ito. Ikwinento lahat ni Arabella habang ang dalawang kapatid niya ay umiiyak at nanginginig pa sa takot. Laking pagtataka ni Arabella na kung bakit wala siyang nakitang basag o nakakalat na mga gamit sa nangyari kagabi. Pilit niyang inaalala na totoo ang naranasan nila kagabi ng mga kapatid niya. Hindi naman naniwala ang magulang nila dahil wala namang nakitang nabasag o mga kalat sa bahay nila. Pero pilit pa rin ipinaglalaban ni Arabella na totoo ang lahat hanggang sa nilagnat ang kapatid niyang si Christine at Anika. Nagtataka na din ang magulang nila kung bakit di halos makakain ang anak nilang si Arabella. Matamlay ito at tahimik lang sa sulok ng kwarto niya. Kung kaya, naglib na muna ang ina ni Arabella para alagaan sila at ang ama na lang nila muna ang nagtrabaho. Dahil nagkasakit na rin si Arabella, kumuha sila ng 2 nurse na mag-aalaga sa mga bata. Pagdating ng nurse sa bahay nila, may kakaibang naramdaman ang isang nurse. Kung kaya napatanong ito, "Napabindisyonan niyo na po ba ang bahay niyo, madam?" Dahil sa tanong ng nurse, ay napanganga ang ina ni Arabella na may pagtataka at nagsabing, "Di namin alam, ma'am." Kung kaya nagulat ang ina ni Arabella na magsabi ito ng, "Madam, huwag kayong magugulat ha. Maraming bad spirit ang nakatira sa bahay ninyo." Sinabi ng nurse, biglang kinabahan ang ina ni Arabella. Naalala niya ang sinabi ng mga anak niya tungkol sa nakita nila.
dahil sa narinig ng ina. Tumawag siya sa kakilala nilang espiritista para patingnan ang bahay nila. Kung totoo ngang may mga nakatirang hindi nakikita. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.